Tinitignan ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang simpleng bullying ang ugat ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kabilang sa mga sinusuring anggulo ang tinatawag na nihilistic violent extremism upang hindi umano ma-downplay ang insidente bilang ordinaryong alitan lamang sa pagitan ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni Martinez na maraming posibleng salik ang maaaring nakaimpluwensya sa mga menor de edad, lalo na't madali silang maapektuhan ng mga nakikita online. Again, it's just to highlight the fact that we don't want to seclude this or downplay it to simple bullying incident. Okay, kasi po pwedeng maraming nangyari, di ba? Children are very impressionable. Right? What they see online, they could be easily radicalized by. Right? An example perhaps may be the Columbine shooting in the States. Di ba? You could be radicalized by that. So you want to look after the welfare of children, see what the best interest may be of these children. So kailangan pati yung mga ganong patterns of behavior tingnan natin. Diba? Hindi lang po pwedeng basta itabilan natin as nagkapikunan siguro, ng away. Dahil dito iginit ng DOJ na mahalagang masusing imbestigahan ang lahat ng anggulo upang matukoy ang tunay na motibo sa likod ng insidente at maiwasan ang pagbibigay ng paliwanag na maaaring magkulang sa pagtugon sa mas malawak na banta. Nilinaw naman ni Attorney Martinez na wala sa kanilang mandato bilang bahagi ng executive branch na magkomento sa panukalang amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Umiiral na umano ang batas at may mga mekanismo na para sa mga menor de edad na sangkot sa krimen. They can request for a legal opinion, but again, I think this is something that's within the domain primarily of the lawmakers, of legislature, na sa mga mababatas po natin ang mandato na alamin kung may pagkukulang po ba o wala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.